sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. If I'm into the presidency for 2 weeks, tapos walang maniwala sa akin, walang susunod, then even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ako kasi sabi ko, ordinaryong tao lang ako, ayaw kong mapahiya. Kaya pag sinabi kong huminto kayo. And for those really, na alam ko na, I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. S-T-O-P. Just stop. Just obey the law. And for the civilians, wala kong hingin. Sabi nila, may extrajudicial killing. It's not that, it's really the interest of the country. Gagawin ko po yan. I will stop corruption, walang droga. Kung maaari lang, maubos ko. Pati tao, okay lang sa akin. Sabay na sa droga. No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. Ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. No? Takot lang. No? And then when I started campaigning and doing the house-to-house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung paano kumisan na dinidisrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga Duterte kami. Natanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayo mga narco-politics at mga maralaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drugs. Kaya nakakatakot ang situation nun . Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Gusto ko lang magpasalamat for 6 years na nagsilbi ka po. You did great. Ang ganda-ganda ho ng ginawa niyo. And alam ng Diyos yung tamang ginawa niyo. Bilang Pilipino, huwag yung i-deny yung naranasan natin na safe, yung feeling natin napakaligtas. Kahit galit kayo sa Kanya, huwag yung i-deny kasi yun ang katotohanan. Naging safe tayo for 6 years. Hindi perfect, pero the safest ever na na-feel natin ng panahon ng isang leader na may umupo. And alam ko yung Diyos hindi niya pababayaan. And alam ko ibabalik ng Diyos siya sa atin. Why I support Rodrigo is because I know he made the Philippines a better country and he is the one that will fight for the Filipino people. So that is why I support Rodrigo Duterte. And I will also support VP Sara as much as I can. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Pagbukas ko, pagbasa ko, binibigyan niya ako ng absolute pardon. Alam niyo po kung gaano ka-importante yon para sa isang nakulong. Ibig sabihin, binibigyan kanya ng pangalawang buhay, pangalawang pagkakataon. Pinamumukha natin sa ICC na si Digong, hindi totoo ang mga bintang sa kanya na hindi siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. That's a lie. Definitely a lie. Dahil ako mismo, produkto ng second chance, pangalawang pagkakataon. Nakakamiss po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Sobrang nakakamiss po. Kaya po mahal na mahal po siya ng taong bayan dahil po sa mga nagawa niya. Bilib na bilib po yung taong bayan sa mga nagawa po ni Pangulong Duterte. Kaya ganun na lang po siya kamahal ang taong bayan.